Edwin. Ayan. So, ang dami. So, congrats and welcome dito sa congrats and welcome dito sa ating sa Team Genuine Academy. So, I hope na I'm sure na marami talaga kayong matutunan dito sa ating Hello Coach, muted po kayo. Ayun, nakamute pala. Ayun. Ayun, nakamute. So sabi ko, sino dito yung mga nakabawi na sa puhunan para at least ma-shoutout naman natin. Yan. So, yan, sina Juana. So si Juana nakabawi na. So sa mga nakabawi, marami na silang nakabawi. Sa mga nakabawi na, tuloy-tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Yung mga hindi pa nakabawi, tuloy-tuloy nyo pa rin kasi darating at darating yung time, makakabawi at makakabawi din tayo. Okay? So, ayun. Ayan, so yun. Meron lang kaming i-share. So, hindi pa pala kami nagpakilala, no? So, meron lang kaming i-share. Mag-share screen lang kami. So, yun. Ayan, sige. So, yun. So, kita ba? So, paki-message kung kita yung ating screen. So, kita ba? Yeah. Ayan, so yun, I think kita. Ayun, yeah, ayun. Naka-blue. So, Blue daw. Alright. Okay, so, ito. So, magpakilala muna kami. So, by the way, yun. Ito kami. Ayan. So, ano pala winner sa warning lang, bawal kiligin, ha? So, yun. So, by the way, ayan. So, our names. So, ako nga pala si Coach RJ Escanio. So, ako naman si Coach Angie Halas. Ayan. So, yun. Parehas kaming official Team Genuine leader. So, kami rin yung founders ng Team Genuine Polaris. So, shout out sa mga ka-team ko dyan. And syempre sa lahat ng Team Genuine students. And yun, top sales and top referrer. So yun, 1-star diamond rank and 6 digits income earner. So yun. So by the way, yun para sa lahat dito, ayan nga, hindi kami nagsimula sa ganito. So hindi agad-agad kami na naging leader. Hindi rin kami na agad-agad na naka-diamond rank or ano. So dito kami nagsimula. So actually, ito, nung nagsimula dito sa Team Genuine, ako lang mag-isa. Okay? So nung nagsimula ako dito sa Team Genuine last June 7, 2020. So nung makikita niyo naman, di ba, sobrang pogi ko pa. Ang pogi ko pala nung time na yon. Opo, pogi. So, pero syempre ngayon ay poging-pogi na. Pabigyan na lang natin si Coach RJ. So yun nga, nag-start si Coach RJ actually, kasi dati nanggaling kami sa isang networking company din. So actually doon sa company na yon, hindi kami magkasama or isang team. Yung tinatawag ba nating cross-line. So, ganun kami. Cross-line kami. Ibang team siya. Iba yung upline niya. Iba din yung upline ko that time. So, that time, kasi kami yung medyo magkaedad. So, kami yung mas wak magkasama. Kasi dati yung nakakasama ko, more on medyo maedad na. So, more on medyo maedad na. Siyempre, yung mga kapag kaedaran natin, yung kasama natin, mas enjoy tayo. So, yun, nag-start si Coach RJ actually June, diba? June. So, yun, June 7. And then, June 7, yun, sinagot ko siya actually April. And then, sabi niya lang sa akin, that time kasi nakita ko naman dati kung gaano siya kamahiyain, di ba? Halata pa ba na mahiyain? So, mahiyain siya dati. And then, yung tipong pag nagsalita siya sa gitna, yung parang mahahalata mo talaga na mahiyain siya. And then pag may mga trainings, kung ako sa trainings parati ako dun sa harap, siya naman parati naman siya sa likod. Kasi sobrang mahiyain niya, introvert niya. So actually pareho kaming introvert, pero baga siya, mas mataas yung rate ng pagiging introvert niya, ako medyo mababa lang. Kaya kong makipaghalubilo kahit medyo madaldal yung kasama ko. So yung nung time na nag-join siya sa Team Genuine, actually sinabi niya din sa akin, sabi niya gusto niyang subukan yung Team Genuine. So ako, that time, syempre, ilang years ko na tinatrabaho yung dati kong network.
And then dahil sa ilang years ko siyang tinatrabaho, medyo may team na ako doon, may grupo na rin. So para sa akin, hindi ko kayang bitawan yung grupo ko before. So sabi niya sa akin, ano daw, gusto niya mag-try yung Team Genuine. So sa akin, okay lang naman kasi cross-line naman kami. So hindi naman ako maapektuhan kahit umalis siya, di ba? So pero that time, parang medyo masakit din sa akin kasi feeling ko kasi before yung drinks namin, dun na talaga namin makukuha sa kabilang kumpanya eh. So that time, sinabi niya sa akin, so para sa akin, sabi ko, sige kung ano yung gusto mo, gawin mo. Kasi yung nasa isip ko ng mga oras na yon, okay lang yan, itatry niya lang naman. Baka mga 2 months, 3 months lang siya doon, and then bumalik din siya sa amin. So, ganun. Sabi ko, itatry niya lang naman daw. So, pero nung trinay niyan, araw-araw siya dito sa bahay. Team Genuine na siya, ako andun pa sa previous company, nagte-training siya sa tabi ko. And then ako naman, sinasadya niya pala na malakas yung volume para marinig ko. Ay ako naman, syempre, pasok sa kanila, labas sa kanila. Parang wala sa bahala kasi hindi ko pa matanggap. Hindi ko pa matanggap na unethical pala yung pinaggagawa namin sa previous na company. So hanggang sa tumagal, nakita ko yung development kay Coach RJ. So yung development na nasabi ko, bakit siya parang ang bilis ng development sa kanya? Eh sa akin parang feeling ko, almost 5 years na ako sa company na yun, pero bakit feeling ko parang na-stuck ako? Parang walang development ba? So yung mga time na nun, medyo napapaisip na ako, ano ba, ipapatuloy ko ba yung kumpanya ko o hindi na? Pero that time, kung sasabihin naman, naghihintay lang din ako na sabihin niya sa akin na naigo ko yung Team Genuine. Kasi iniisip ko, pag ginawa niya yon is, gagawin ko din siya. Pero, yun lang, hindi niya ako in-invite. Yun So, nga. ganun siya. Naalala ko dati nung bago mag-join, syempre nagbo-boarding house lang din naman ako dito sa Iloilo. And syempre, yan, sa mga lahat ng mga naka-board dito, so alam yan yung struggle. Di ba? Araw-araw, bayad sa renta, sa ring pagkain. So naalala ko that time, kasagsagan ng pandemic, so wala na talagang savings kasi nga naubos na dun sa previous company namin. And yung tanging natira na lang na pera doon sa bangko ko nasa 10,000. So 10,000 pinang-pay-in ko yung 4880 kasi 4880 pa yung requirement nun bago makasali sa Team Genuine. So yung natirang 5,000 ko, pina-transfer ko sa bank account ni Coach Angeli kasi para hindi mabawasan ng charge. And yun nga, habang ginagawa ko itong Team Genuine. So yan, actually nasa loob ng kwarto. Ayan. Di ba? So maliit lang na kwarto tapos kapag umaga, dyan, pupunta ako sa bahay nila Coach Angeli kasi nga malapit lang din dito. Kaya nakakapanligaw ako sa kanya kasi malapit lang. So, actually hindi rin naging madali nung pag-start ko sa Team Genuine. And I'm sure lahat-lahat nandito ay nakaka-relate dito dahil wala naman talagang madali sa umpisa. Kaya dito talaga ilang months, ilang buwan bago ako kumita ng tuloy-tuloy. Kasi ito papakita ko sa inyo yung nagiging income ko dito ng mga unang buwan. Ayan. So, June to October na income. So, nung June, unang buwan. So, naka 1,200 tayo dyan. Kasi, yan yung buwan na, alam mo yon yung excited ka, in-apply lahat-lahat ng mga natutunan sa Team Genuine, di ba? So, kaya nakapagbenta ako ng 4 na spirulina dyan. So, that's why nagiging 1,200. So, syempre, hindi rin siya malaki kasi nga 1,200 lang eh. Magkano yung boarding house ko dati? 1,800. So kulang na kulang pambili ko pa ng pagkain. So sobrang struggle din. Kaya nung pagpatak ng July, so yung nagiging income ko lang diyan 112.50. So nakikita niyo naman diyan. So that's why nung dati talagang hindi ko alam parang tawag dito parang ayun, pupunta lang talaga ako dito sa bahay nila Coach Angeli para makikain. Kasi nga wala na talagang pera. Promise, nanghiram na lang talaga ako ng pera that time kay Coach Angeli dahil yun nga,
meron siyang malaki na yung ano niya, yung grupo niya sa previous company. Syempre siya yung pag-uutangan ko. Ayun nga, so hanggang sa pagdating ng August, so wala kayong makikitang August diyan dahil wala kaming income. Okay. Wala pa akong income kasi hindi pa part ng Team Genuine si Coach Angeli. So pagpatak ng September, ayun, 1,100, October, 279. So just imagine, ganun ako kabagal dati magbenta. Kasi yun nga sabi ni Coach Angeli, sobrang mahiyain ako dati. Yung tipong alam mo yun, yung isang spirulina ako pa noon binenta ko sa kanya. sabi ko, bilhin mo na to, love. Wala na akong income so, sobrang struggle kasi nga, just imagine 5 months nung naging part ako pa ng Team Genuine. So, yung expectation ko that time na alam ko dito sa Team Genuine, mababago na yung buhay ko. Alam ko dito sa Team Genuine, kikita na ako ng malaki. Pero yun nga, first 5 months, hindi ganun nangyari. So, pero, yun nga, pinagpatuloy pa rin namin, pinagpatuloy ko pa rin. So, inaraw-araw ko si Coach Angeli sa paniligaw dito. Pero sinagot niya ako doon. Pero niligawan ko siya para sumali dito sa Team Genuine, di ba? So, yun. So, that's why, yun nga. Pero yun nga, yung nasa isip ko lang talaga that time is part of the business. Sobrang daming rejection sa loob ng 5 buwan. Kasi nga, hindi marunong magbenta di ba? Tapos, yun nga, hanggang sa yung mga October, so akala ko parang wala na ba akong dito, wala na ba akong tawag yung future kasi yun nga, di ba? Sa nakikita, so na-down talaga ako that time. Hanggang sa akala ko yun lang yung nagiging struggle namin that time. Kaya nung pagpatak ng November, so ayun, ito na. So yun, November 1, 2020. Actually, October 31 yan. October 31, nagkamali na tayo sa date. So October 31 yan, kakatapos ko lang that time maging speaker dun sa kabilang company. So hapon yun, and then that time yung mother ko is medyo nilagnat na. And tumawag kami sa doktor na kaibigan namin. Yung sabi sa amin is, idalhin na sa ospital. So that time, pandemic, hindi tayo ganun kamabilis or hindi yung madaling pumunta sa ospital. So yung pinaka-choice na lang namin that time ay pumunta sa pinakamalapit na ospital sa amin. Kasi medyo okay lang sa amin that time kasi yung father ko kakarating lang. OFW kasi siya, kakarating lang. So medyo, kampante na meron namang ipang babayad sa ospital. Pero nung pumunta kami dun sa ospital na yun, hindi pala ordinaryong ospital. Kasi libo-libo talaga yung gastos mo doon. Kasi private hospital siya and kilala siya na hospital ng mga may pera talaga. Mayayaman. So that time, yung nangyari is 7 days or 9 days kami doon sa ospital na yon. And then yung naging bill namin doon is nasa more than 200,000. More than 200,000, wala pa doon yung gamot na ginagastos namin everyday. Yung isang gamot pa lang antibiotic nasa 6,000 na. Everyday yan. So, more or less, nasa 250,000 yung nailabas namin doon. So, that time, yung savings na inaasahan, simot na simot. So, yan yung parang naging lowest point para sa amin. Ayan. Kaya pero, yung that time, ayun nga, sabi ko kay Coach Angeli, sabi ko, maglilimang taon ka na dyan sa company mo, parang walang progress, walang development. Kasi ganun pa rin So, hindi ka naman talaga kumikita ng malaki kahit na maglilimang taon ka na. Kaya sabi ko that time, i-save mo na yung 8,000 mo, yung 8,880 para ipang-pay sa Team Genuine. Kasi kapag naging part ka ng Team Genuine, siguradong matutulungan kita. Pero hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan that time. Basta sabi ko lang sa kanya, i-save mo yan, wag mo yung gastusin. Kasi kapag mawala yan, so wala na talaga. So that's why, kahit na, yun nga, di ba, sabi niya, ang sobrang laki ng nagastos doon sa ospital. Pero, yun, hinanapan ng paraan para na makasali dito sa Team Genuine. Kaya yun,
November 1. November 1, tama? November Yan. So November 1, so naging part siya ng Team Genuine. And syempre ako, sobrang saya ko kasi for how many months na walang income. So at last nakapag-income. Pero hindi ganoon yung hindi ganoon yung sa akin. So, gusto ko lang talaga na alam mo yun kasi that time alam ko na talaga na yung Team Genuine talaga yung makakatulong sa amin. So that's why nag-take risk na lang din kami. And yun nga, sabi ko sa kanya dito, syempre sa previous company hindi naman kami magka-team. So kahit na yung effort niya, effort ko, so magkaiba 'yun. So at least dito sa Team Genuine kapag teamwork natin, so magdodoble-doble talaga yung magiging resulta natin kapag ginawa natin 'to. Okay, so yun nga nung nag-start siya sa Team Genuine, so syempre nagsisimula din siya, hindi rin naging madali. Okay, hindi rin naging madali. Kasi nga, yun nga, sobrang dami na nagastos. Wala na akong mauutangan, wala na akong maipambayad sa boarding house ko dati. At saka yun, nagkaroon din ako ng issue dun sa boarding house ko before. Kaya yun, noong November 18, 2020, so wala akong choice kundi mag-transfer. So nag-transfer, lumipat ako dun sa Capiz from Iloilo. So by the way, Iloilo kami ngayon. So nung November, so lumipat ako from Iloilo to Capiz. Okay? So yung nilipatan ko dito, ayan. So yung nilipatan ko diyan, so since nga wala na talaga akong pera that time. So as in wala na talaga kasi nga yun na yung nangyari. Message ko yung ate ko. So actually yung ate ko pala ay isang madre. So sabi ko, ate, baka pwede mo naman ako patuloyin dyan sa kumbento. Kasi wala na akong choice, hindi naman ako makauwi doon sa amin kasi bundok kasi doon sa amin, wala namang signal. So hindi ko magagawa yung negosyong to kapag umuwi na ako. So para sa akin, kapag umuwi ako sa amin, it's the end na. So parang yun na yung katapusan kasi wala akong magagawa pag doon ako eh. Kaya yun, nakiusap ako sa ate ko na madre, baka pwede niya pong patuloyin dun sa may kumbento nila ng mga madre. So just imagine sa kumbento ng mga madre, doon ako tumuloy, doon ako nakipagsapalaran doon. Kaya wala akong magawa doon. Siyempre, ito yung nagiging kwarto ko doon. Ayan. So, yan. Araw-araw doon sa kumbento. So hindi ako lumalabas ng kwarto. So lalabas lang ako diyan kapag bibili ng pagkain. Tapos, yun, balik ulit sa hataw. So kahit na, alam mo yun, kahit na walang resulta, wala kaming resulta na nakikita, tapos at the same time, ayun nga ang tagal nila sa hospital. So, pero tuloy pa rin namin. Sabi ko sa kanya, hindi, pagpatuloy natin to kasi balang araw, merong mangyayari dito. So yan yung naging opisina ko dati. Yan, tutulog lang din naman ako dyan. Tapos, ayan. So, minsan, kapag wala yung mga kasamahan ng ate ko, so nandun ako sa saga ng mga madre kasi malamig doon eh. So yun, pag makauwi na yung mga madre, so lipat naman ako, papasok na naman ulit ako sa sa kwarto ko. So just imagine, araw-araw yan na yung takbo ng buhay ko. Nasa loob ng kumbento, naririnig ko yung mga madre, nagdadasal lang dyan. So syempre, sumasabay na rin ako sa kanila, baka na sana matulungan din ako na mabago yung buhay. So yun nga, yan lang yung naging yan lang yung naging buhay ko dati sa loob ng kumbento. And araw-araw, yun, nakiki-wifi na lang din ako pero sobrang hina ng wifi nila. Mobile hotspot yung ginagamit ko dyan. Ayan. So just imagine, ayan yun. So yun. So yun naman. So yan is, di ba, November mother ko. So medyo na-stress ako doon. At the same time kasi medyo naging roller coaster yung pangyayari sa previous company ko. So doon na pumasok yung na-block na yung account ko.
nag-lock na kami. Siniraan kami doon sa kumpanya na yon. So, lahat na. So, that time, feeling ko, kaya ko. Pero yung katawan ko, hindi na pala kaya. So, that time, December 5, 2020, ako naman yung sinugod sa ospital. So, 5 a.m., ako naman yung sinugod sa ospital. So, buti naman hanggang emergency room lang. And then, nung araw din yun, nakalabas din naman ka. Okay, so next. So wala nang pera, sinugod pa sa ospital. So dagdag na Ay, naman sa nakaon na talaga. na talaga sa utang. Ayan. So ito, yun, pinicturean ko December 25. So syempre, pag sa negosyo kasi, pag nagsisimula, ang daming, naintindihan ko kasi na dapat kailangan meron tayong isakripisyo. Kaya ito, December 25, syempre sa mga Katoliko, so meron Christmas, di ba? So, syempre, pag ganong okasyon, kailangan nakikipag-banding sa mga pamilya. Pero ako that time, mag-isa lang ako dyan. Kasi lahat ng mga madre, pati yung ate ko. So, syempre, meron din silang Christmas party doon sa kanilang main convent. So, ako mag-isa yan. Ako yung mag-isa lang dyan na natira. So, walang guard. So, actually, school yan. School, walang mga teachers. So, alam mo yun, yung feeling na sobrang lungkot dahil, yun nga, parang, alam mo yun, sana nakasama ko dito yung nanay ko, yung mga kapatid ko nagse-celebrate ng Christmas, pero wala akong magawa dahil hindi rin ako makauwi dahil sa pandemic, lockdown. Tsaka wala rin akong pamasahe sa pauwi sa amin. So yun, ito yung mga time na sabi ko kay Coach Angeli, sabi ko, sige, patuloy pa rin natin yung pag-promote ng business kasi yung iniisip ko ng ganitong time na to, sabi ko kasi hindi lang naman ako nag-iisa na nakakaranas ng ganito. So ang daming taong nakakaranas na ganito rin na feeling mag-isa na kaya sabi ko tuloy natin yung negosyo, mag-approach tayo ng maraming tao pa kasi alam ko maraming tao din yung nangangailangan ng ganitong negosyo, ganitong opportunity. Kasi nga, iba yung ino-offer ng negosyo natin, time and financial freedom, di ba? So, yun lang talaga yung nasa isip namin that time ni Coach Angeli. Kahit na Paskong Pasko, pero nagsasagot kami ng mga inquiries kasi alam mo yun, kasi meron talaga mga tao ng mga ganyang panahon na nahihirapan din sa sitwasyon, di ba? Which is baka makatulong itong opportunity sa kanila. So, yun, hanggang sa yun nga, for how many months na pinagpatuloy namin yung negosyo. So, yun, December 22. So, December 22 pala, pinomote tayo bilang official leader ng Team Genuine. So, alam mo yun, hindi ko rin alam kung paano ako na-promote dito. Basta, yung sa akin lang is, tinuloy-tuloy ko lang talaga yung negosyo. From June, kahit anong pang challenges na meron kami, so, tinuloy lang namin. Ayan, hanggang sa na-promote nga bilang official Team Genuine leader. And yun, December 28, 2020. So, dito namin, dito isinilang, dito nabuo yung Team Genuine Polaris. So, actually, apat lang kami that time. Ako, tapos ito yung mag-asawa. So, kung nandito kayo, nung Renz, nung Noli. So, shout out sa inyo. So, actually, sila yung nakapag-isip ng pangalan namin, yan, na Polaris. So that's why merong Polaris dito dahil sa kanila. So actually, apat lang talaga kami that time na nag-umpisa. And yun nga, so yun. So apat lang kami and yun, yung pinag-ano namin dyan, pinag-usapan namin na balang araw dadami tayo, balang araw tayo yung may pinakamaraming members dito sa Team Genuine. So yun lang, apat lang talaga kami. So yung tipong parang alam mo yun, yung binabaliw lang talaga namin yung mga sarili namin. Eto, kikita tayo ng million dito. Eto, after 1 year, magkakaroon tayo ng mga awards sa Team Genuine. So yun lang talaga. So kaya ayun nga, anong December, so yun, patuloy na pag-approach ng mga prospects, patuloy lang talaga sa paggawa ng negosyo natin. So nagiging top 1 referrer tayo noong December 2020. Ayan, so 141. So yun. So akala namin, so ito yung mga time na akala namin tapos na yung mga challenge namin. Okay na kasi nga top 1 na tapos naging leader na, tapos meron ng Team Genuine Polaris. So hindi
Ayun, so i-share ko lang pala ito, New Year. So dalawa lang kami ng ate ko that time. Ayan. So, So, yun. So, pagdating ng January, then, di ba, imagine, November, December, Hospital. January. So, pagdating ng January, yung mother ko is binalik naman siya ulit sa hospital. So, almost, yun ata yung almost 25 days. 35 Yes, days. January. Kasi natatandaan ko niyan, birthday ko, January 28, nasa ospital kami. Kasi medyo malaki din yung nagastos namin dyan, more than 150,000 din dyan. Diba? Imagine, yung lubog ka na sa utang, mas nalubog ka pa. Anong tawag doon? Baon na baon. Baon na baon. Diba? Halos utang na yung pinangbayad namin sa ospital na yan that time. So, yun. And then, next. Pero So, yun nga, yan. kahit sa hospital si Coach Angeli at kahit nasa kumbento ako that time, pinagpatuloy pa rin namin yung Hataw pa rin. paghataw sa negosyo. Wala. Sabi kasi, yun nga, nagbabaliwan lang naman kami ni Coach Angeli. Sabi ko, hindi, pagpatuloy natin to kahit anong challenge. Pagpatuloy natin to dahil, yun nga, nanggaling na tayo dun sa nanggaling na tayo dun sa sa previous company na wala naman nangyari. Dito pa kaya na meron ng Tinutukso niya sistema, nandito naman na meron na talagang yung na taong gagabay talaga sa atin, di ba? So, sabi ko, pagpatuloy natin to dahil meron talagang magandang mangyayari dito sa atin. So, yun nga, sinasabi niya parati sa atin, kung yun nga, nakayanan mo na 5 years, eto pa kaya. Ayun, di ba? So, yun yung sinasabi niya parati sa akin. So, ayun nga, nung January, so naging top 1 referrer ulit tayo. So, yun, para sa mga hindi pa nakaalam itong referrer, ito yung daming na-close deal. Okay, ito yung mga nakapag-sign up sa ating checkout link. So, yun, malalaman niyo din yan sa loob ng Team Genuine Academy. Okay? So, yun nga. So, January, so almost 25 days sa hospital, tuloy yung hataw. Then, pagdating ng February, Yan. ayan. Yan. January, bumabas. After 2 weeks, bumalik na naman ulit. Diba? Grabe, diba? Diba? Very, very, ano pang matatawag mo doon? Diba? Grabe na yung pagsupok. Ilang buwan na straight talaga. So, February, yan, balik na naman sa ospital. Yung tipong bangag na bangag ka sa ospital, pero pagka next day, may kailangan kang meet up para sa products, diba? Pero go pa rin. Tapos mo meet up, uuwi ka sa bahay, magliligpit ka kasi yung sa bahay namin, dalawang lalaki, kapatid ko lang yung tatay ko, di ba? What will you expect pag sa bahay, lalaki yung nakatira? Di ba? And then, after nun, balik na naman sa ospital. Kaya dito, parang parang naawa na talaga dito kay Coach Angeli dahil yun nga, syempre bilang partner niya, syempre kailangan ko siyang suportahan pero wala akong magawa dahil malayo ako nasa Capiz ako. So wala akong magawa and at the same time wala din akong kapera-pera na pupunta dyan sa Iloilo. And that time syempre kasagsagan ng pandemic, ang daming restrictions So wala akong magawa. Kaya sabi ko hindi, pagpatuloy natin to. Kaya ito share ko lang pala ito. Naalala ko pa ito. Ito yung produkto na dineliver namin sa client namin. Kasama yung reseta ng nanay niya. Kaya hindi siya nakapagbili ng gamot ng nanay ni tita kasi nga naisama doon sa delivery. Kaya ayun, nakabili na lang ng gamot nung dumating na yung So, di ba imagine yung ganun? So, ayun, sabi ko, hindi, hataw pa rin. So, kahit na ilang buwan kahit ilang beses na mga challenges na dumating sa buhay, tuloy pa rin. Dito, February. So, dito na-promote si Coach Angeli bilang official Team Genuine Leader. Diba? So, nakita nyo na tipong alam mo yon nasa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga challenges, pero meron pa rin mga magagandang nangyayari. So, dito rin na naging top 13 sales kami. Ayan. Tapos, yun, top 2 referrer. Tapos, top 18 sa top SP sponsors sa buong GFAX International. So, alam mo yun, for how many months na tuloy-tuloy yung mga challenges. Kahit ako nasa loob ng kumbento, hindi ako makalabas na Kasi nga, yan nga, kumbento Tapos si Coach Angeli nasa hospital,
sobrang hirap ng sitwasyon namin that time. Pero sabi ko, hindi, papatuloy natin to kasi yayaman tayo dito. So yun na talaga yung yun ang talaga yung pinanghahawakan namin dahil yun nga, di ba, sabi ko lagi sa kanya, yung magpa 5 years ka na nga doon sa previous company mo, dito pa kaya sa Team Genuine. Kahit 2 taon mo lang gawin to, di ba? Sabi ko. So yun nga, nung pagdating ng March, so akala ko dito, so share ko din, akala ko dito, tapos na lahat ng mga challenges kasi nakailang sobrang baon na talaga sa utang for how many hundreds of thousands na. Yung sasabihin mo lang pwedeng stop na, doon na lang, yun na lang yung kaya namin. So pwede pang pagpahinga ka muna, mga problema, mga challenges, pwede pang pagpahinga muna kasi alam mo yun, yung pagod ka na. Tapos so pagdating ng March, akala ko ito na yun, pero hindi pa pala. Ito yung March yun. So ginawa namin lahat. Ang daming actually, araw-araw, ginagawa namin yung business. Full-time na business namin. Pero, itong buwan na pinakamababa yung sales namin. So, kung nakikita dyan, negative yung nagiging income namin dyan. Kasi, alam mo yun, meron talagang panahon na, normal lang naman talaga sa negosyo na meron talagang mga panahon na matumal yung benta, meron namang panahon na malakas yung benta. So, ito yung mga panahon na alam mo yun, negative ka na nga, marami ka nang lubog na nga sa utang, nag-negative ka pa sa income. So, dito talaga yung time na, alam mo yun, yung down na talaga kami ni Coach Angeline. Pero sabi ko talaga sa kanya, hindi, pagpatuloy natin to kasi nga sabi ko, challenge lang to kasi baka tinitas lang talaga tayo ng nasa taas kung gaano pa tayo katatag na ipanghahawakan yung mga pangarap natin. Kaya itong naalala ko to March 31. Ito yung last day of March na sabi ko darating yung araw na meron kaming i-welcome dito sa Team Genuine araw-araw. So parang kasi at that time binivisualize namin So araw-araw binivisualize namin what if yun lang yung pinag-uusapan namin ni Coach Angeli. Dalawa lang naman kami that time. Sabi mo, what if darating yung araw na mayroong sasali dito sa team natin, di ba? Yung na araw-araw, tapos what if dito magkakaroon tayo ng passive income na 500K, 1 million every month. Ang sobrang sarap ng sa pakiramdam pag ganun. Pero syempre that time, down na down kami. Kahit down. Napataliwan pa rin. Ayan, pero patuloy pa nga rin namin. So just imagine 600 plus yung leads namin diyan. Pero nag-negative pa rin kami. Pero yun nga, normal sa negosyo na ganun yung mangyayari. Kasi nga hindi naman fix, hindi naman trabaho itong negosyo natin na fix yung magiging income natin, di ba? So meron talagang mga araw na matumal. So siguro ito yon. Pero sabi ko, syempre meron din mga araw na malakas. So pagpatuloy natin. Ayan. So kaya yun, pagdating ng April, yan. So ito April 1st anniversary namin, April. So nagpaalam talaga ako dun sa kumbento na pumunta ng Iloilo kasi first anniversary namin. So yun, hanggang sa, actually nakikikain lang kami dito kasi wala kaming pera. Wala kaming pera na panghanda, wala. So nakikikain kami diyan sa kaibigan namin. Sabi namin sa kaibigan namin, baka pwede mo kaming pakainin diyan, anniversary namin. Kasi close friend naman. Close friend naman namin So that's why, yun, nakikikain na kami diyan, anniversary namin. So eto, nung April pala. So buong buwan ng April. So pumasok tayo ng top 10, 'di ba? Bisaya na tuloy. So pumasok tayo dito ng top 10 sales sa buong Team Genuine. Syempre, top 1 referrer pa rin. So araw-araw 'yan kasi sa amin full-time na kami full-time kami sa kasi ako bakit ako naging full-time na dahil wala na akong choice, hindi ako makapagtrabaho kasi kahit nag-graduate ako,
alam mo yun, minadject ko kasi yung yung Pag-graduate. pag-graduate ko. So hindi ako nakagawa ng thesis, kaya hindi ko makukuha yung diploma ko doon. And syempre si Coach Angeli, ayun. Although graduate ako as cum laude, pero mas pinili kong gawin yung pagninegosyo kaysa sa employed. So, Yes. wala namang masama dun sa pagiging employed. Pero hindi ko kasi nakikita yung sarili ko doon. Kaya mas pinili ko yung negosyo. Ayun. So actually ito, so naging top 10, top 1 tayo. And ito rin yung mga panahon na parang nabuhayan na talaga kami ng loob. Kasi baka ito na yon, ito na yung binigay sa atin ni binigay sa atin ni Lord na panahon na makabawi na. Kasi for how many months, 1 year, mag-1 year na walang income, 'di ba? Kahit na ginawa mo naman lahat. So, yun nga kaya pagdating ng May, yan. Yan na. Ngiting So, tagumpay. ngiting tagumpay. Kasi di ba nga, yun, na-block yung account ko sa previous company ko, pero may paraan pa rin kami na malaman kung magkano yung naging income ko doon. So, nung chinek namin, that time, nalaman namin niya yung income ko dapat doon for 6 months, isang buwan lang pala namin siyang nakita dito sa Team Genuine. So, yun, just imagine, no? Ito yung mga panahon na, yun, alam mo yun, ngiting tagumpay talaga dahil kahit na, yun nga, kahit na hindi pa nakakabangon doon sa mga challenges namin nung nakaraan, pero alam namin ito na talaga yun ito na talaga yun. Ito na, nagsisimula na. Sabi ko, tuloy pa natin kasi malayo yung mararating natin dito. So, yan, nagbabaliwan na kami. Alam mo yung excitement namin, may excitement. Talagang ina-excite lang talaga namin ina-excite lang talaga namin yung sarili namin. Hindi pagpatuloy natin to dahil dito na meron ng sistema to Dito na, Dito na talaga. dito na talaga. Kasi kapag tumigil tayo dito, saan tayo pupurutin? Wala. Last option na talaga. Last option. So, yun nga. Ito rin yung mga time na nakalaya na sa kumbento. Kasi dito na so kahit na nagkaka-income kami, nakikita ko dito na yun parang okay na, parang nagiging sapat na yung pwede naming ma-income. Kaya yun, umalis na ako dito sa kumbento. And ayan. So, di ba, ang daming gamit. So, nagpahatid ako dyan sa sasakyan ng mga madre. And at the same time, yun din yung mga time na actually May 30. So May 30. So ito rin yung mga time na basta alam mo yun, yung parang nagbuhayan na talaga ng loob. Sabi ko, ito, tuloy natin to. Hanggang sa ayan. So hanggang sa pagdating ng ito yung nagiging achievement namin nung May. So top 5 na tayo sa sales. So top 7 referral. At hanggang nagiging top 3 tayo sa buong GFAC sa top SP. So alam mo yun, yung pakiramdam na sa wakas parang dito na nabuhayan ng loob. Sa wakas, ito yung mga answered prayers namin ng mga nakaraang buwan, 'di ba? So ito yun. Hanggang sa pagdating ng yun nga, nung nandito na ako sa Iloilo nung June. So, ayan yung mga, so magkasama na kami kasi sobrang miss ko na dito si Coach Angeli. Hindi. So, ayun. Ito yung mga nagiging magiging posisyon namin sa paghataw. Diba? Katre? Anong katre sa tagal? Katre. And then sa head, yun lang yung namin, yung naging mini office na lang namin. Basta makahataw lang kahit anong posisyon yan. So, nakikita niyo naman si Coach Angeli sa gitna ng picture, di ba? So, sabi namin, hindi, walang excuse to. So, kahit na sumasakit na yung likod namin, kahit na alam mo yon, nangangalay na yung mga paa, mga lahat. Kasi sa ganyan pa namang posisyon namin, hindi ka ngangalayin dyan, di ba? So, yun, sabi ko sa kanya, since okay, medyo nakabangon, medyo kumikita naman tayo. So, yun, nagpagawa kami ng opisina. So, ginawa naming medyo maliit na munting opisina namin. Ayan. So, ito na yan. Nakikita nyo na ngayon. So, nandito kami. Hanggang sa wakas, nagkakaroon na kami ng wifi. Kasi, alam niyo ba, mula nung June,
2020 nung nag-start ako dito sa Team Genuine, wala kaming wifi. So yung tanging meron na kami ay yung mobile data. Yung Gigasurf 50 or yung minsan pag malakas yung malakas yung benta namin, nag-register kami sa Giga 299 tapos yan, ito yung cellphone tapos i-hotspot lang namin yung laptop namin. So syempre hindi malakas yung signal. Kaya pag gabi, so sobrang alam mo yun, sobrang sobrang nainis kami dahil sa sobrang hina ng signal. Pero sabi nga namin, hindi dapat yan maging excuse natin. Kasi mas malaki pa rin yung pangarap natin kaysa sa excuse. Kaya yun, pinagtiisan namin yung mobile data. Pinagtiisan talaga namin kahit na mahina. Kaya yun, kung mapapansin nyo before na habang mag-OGC kami, mag-OGC si Coach Angeli, syempre ako nandun na sa Capiz before. So kapag napapansin nyo mag-OGC si Coach Angeli dati, di pa putol-putol. Kasi nga, naka-mobile data lang. So yun nga, hanggang sa nakapagkabit na kami ng Wi-Fi, ayan. So hanggang sa nabisita tayo dito ng isa sa mga pinakamalupit na coach ng Team Genuine, si Coach Jasmine. Ayan. So yun, ito yung mga naging achievement namin ng June. So yun, still top 5 sales sa buong Team Genuine, top 12 referrer. So ito na, naging dalawa na kami sa top SP sponsors ng buong GFAC. So top 4 and top 5. So alam mo yun, yung dati na ako lang mag-isa, ngayon dalawa na kami. And hoping na soon, di ba, na sa mga ka-team ko dyan, sa lahat ng mga Team Genuine students, na makakasama din kayo. Okay? And yun nga, yun, dito rin na-achieve natin yung diamond rank. Hanggang sa na-qualify tayo sa pa-incentive ni GFAX. Ito yung air washer, worth 35,000. So dalawa, worth 70,000. so nagulat lang kami dito. Nagulat lang talaga kami dito. Hanggang sa dito na kami na-awardan ng 100,000 Club Achiever. Ayan. So, actually, alam mo yon, ito yung mga panahon na sobrang saya namin dahil unti-unti kaming nakabangon sa mga challenges namin before. Although hindi pa naman kami nakabawi talaga kasi sobrang laki pa ng mga babayaran na kailangan bayaran. Kasi aside sa kay Coach Angeli, meron din akong personal na mga kailangan bayaran. Pero yung saya na, kasi yung sa amin, yung sa mindset talaga namin na sa wakas, eto na talaga, makakabayad na talaga tayo ng mga kautangan natin. Kasi nag-uumpisa na eh. So ito yung mga time na sobrang nagpapasalamat talaga kami sa dating kami na kahit na ganun yung mga challenges na naranasan namin pero hindi pa rin kami sumuko, di ba? Yung mga time na alam mo yun, na parang naging klaro na kung saan ba talaga patungo. Tapos yung feeling na sa wakas lahat ng mga pagod, lahat ng mga struggles namin before, unti-unti nang nababayaran. So ito, i-share ko lang din sa inyo kasi yun nga, ang mga panahon na alam mo yun, mga panahon na walang-wala talaga kami. Ito, i-share ko sa inyo yung mga pinopost ko sa FB kasi ito yung natutunan ko kay Coach Carl before, na kapag feeling natin na down tayo, so kailangan yung pwede natin gawin, mag-motivate ng ibang tao. Okay. Kaya ito yung social media, yung tanging kakampi ko dati na nagpo-post ako ng mga motivation, inspiration, do something today, what your future self will thank you for. So yun, nagpapasalamat talaga kami sa dating kami. Yun, so patience and consistency. Yun, araw-araw yan. Yung pinakapangit na pangyayari sa buhay mo, yan ang pinakamagandang kwento pag succeed ka na. So ituloy mo lang, binigay naman lahat. Actually, binigay naman lahat dito sa Team Genuine eh. At action mo na lang, willingness at action mo lang yung kulang. If there is meaning in life at all, then there must be meaning in suffering. So yun,
So actually, yun yung mga natutunan namin before. Ayan, so ano natin muna ha. Ayan, speaker's view. Ayan. So ito yung mga yun. Ngayon, itong mga time na to na alam mo yun, yung mga nagpapasalamat talaga kami sa mga sa mga yun, lalo na kay Coach Carl, sa mga official leader ng mga Team Genuine sa patuloy na paggabay. And syempre, nagpapasalamat kami sa dating kami kasi yun nga, itong i-share namin sa inyo ay kung paano ba namin nagawa, and I'm sure na marami dito sa atin na ganun yung naranasan ko, ano yung naranasan namin before. So maybe na hindi ganun kabigat, or maybe yung iba sa inyo dito ay mas mabigat pa doon yung mga naranasan. So eto, i-share na lang namin sa inyo kung ano ba yung kailangan natin para malampasan natin kung ano yung mga struggles, yung mga challenges natin sa buhay, okay? So, etong topic natin, okay, so yun, nagsisimula pa lang tayo. So, simula tayo sa topic natin. So, ito yung topic natin is all about enthusiasm. Okay. So, ulitin ko, enthusiasm. So, in Tagalog, ito yung pagiging masigasig. Okay, masigasig. So, ito yung pagiging masigasig kung alamin natin yung kahulugan ng pagiging masigasig. Ito yung pagiging masikap, pagiging masipag, pagiging matyaga, at pagiging masigla. Okay? So, apat yan, hindi yan nagkakahiwalay. Kasi ito, lahat tayo gusto na ma-achieve yung mga pangarap natin sa buhay, okay? Pero, alam mo yun, kapag na-observe natin, ang dami namang tao na masipag, ang dami namang taong matyaga, ang dami namang taong masikap. Pero bakit ganon? Bakit parang feeling nila na parang pasan pa rin yung mundo? Tama ba? So, kasi meron palang kulang. At ito yung pinakakailangan natin, ito yung pinaka-essential part ng pagiging masigasig. Yung pagiging masigla, pagiging masaya. Yeah? Alam mo yung nag-e-enjoy. Okay? Kasi kapag wala ka nun, talagang, alam mo yun, parang ginagawa mo lang yung trabaho mo. Di ba? Parang nagko-comply ka lang sa mga nagko-comply lang tayo sa kung ano yung tinuturo sa atin. So just for example, sa Team Genuine Academy. So, alam mo yun, yung mga taong, masipag naman tayo, matyaga naman tayo, di ba? Masipag naman tayo. So, pero yung feeling natin, kapag hindi natin ina-enjoy itong business natin, itong negosyo natin, parang nagko-comply lang tayo sa kung ano yung tinuturo ng Team Genuine Academy. Tama ba? So, parang hindi na tayo nagti-think outside the box. Kasi hindi naman tayo nag-enjoy. Okay? So, bakit nga ba kailangan natin i-enjoy? Bakit nga ba kailangan nating maging masigasig sa business natin, sa negosyong to? So, ayun. So, ako na pala. Pinag-usapan natin yun. Ako na pala. So, yun nga sabi ni Coach RJ, yung pag-enjoy sa kung anumang ginagawa natin. So, tama din yung pag-enjoy natin, yung pagiging energetic natin habang ginagawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin. So, clarify ko lang, magkaiba yung excitement or excited sa enthusiasm. Kasi pag sinabi natin excited, short term lang siya. And then pag sinabi naman natin enthusiasm, long term siya. Kasi pag sinabi natin excited, tuwing alam natin na may mangyayaring maganda sa atin, positibo, ano ba yung nararamdaman natin? Kung alam natin, example, alam natin na bukas makikipag-meet ka kay best friend mo. Tapos si best friend mo, alam mo, bibili 10 bottle ng spirulina. So anong nararamdaman mo? Di ba excited tayo? Pero pag yung nangyari naman ay negatibo, yung alam natin yung mangyayari ay negatibo, yung tipong alam mo makikipagkita ka bukas sa tita mo na ayaw mo na kontrabida feeling mo sa buhay mo. Ano yung mararamdaman mo? Di ba na-depress ka? Usually yung excitement short term lang siya. Kasi
pang-samantala lang natin siyang nararamdaman. Yung nangyayari is, sa umpisa, excited tayo, pero habang tumatagal, pag nakakaharap tayo ng challenges, hindi natin nakukuha yung gusto natin, unti-unting nawawala yung excitement natin. Pero pag sinabi naman natin enthusiasm, kahit sa umpisa excited ka, pero kahit nakaharap ka ng mga challenges or mga problema, na ipapatuloy mo pa rin, nagtutuloy-tuloy ka pa rin, na excited ka pa rin, andun pa rin yung positive vibes, yung tipong control mo yung sarili mo. Kasi that time, kung yung kinokontrol na natin, yung sarili natin, na mas pinipili natin mas maging masaya, na mas mag-enjoy, kahit na meron tayong mga challenges na kinakaharap. Okay ba? Tama. So, ayun. And then, so, yun nga sabi natin, life must go on. So, kahit ano yung nangyayari sa atin, ano nangyayari sa paligid natin, pinapatuloy pa rin natin. Hindi, ine-enjoy natin yung nangyayari. And then, pag sinabi kasi natin enthusiasm, yung enthusiasm kasi para siyang apoy sa nasusunog na gubat. Anong ibig ko sabihin? Mabilis siyang kumalat, di ba? And then burning desire. Yung pagiging enthusiastic natin, yung pagiging energetic natin and masayahin, para siyang apoy nga, sabi ko, nakakahawa siya, madali siyang kumalat, and then nakakahawa siya. Kahit sino naman, di ba, mas gusto nating makasama yung mga taong enthusiastic or may mas energy, yung mga taong nakakapagpatawa sa atin, yung nakakapagpasaya sa atin, di ba? Sila yung mas gusto nating kasama, kaysa naman sa taong kusamot, tama. And then, pag sinabi kasi nating enthusiasm, na-apply siya sa halos lahat na aspeto ng buhay natin. Na-apply siya sa pag-aaral, sa trabaho natin, sa mga kaibigan natin, kahit sa negosyo, na-apply yung enthusiasm o yung pagiging energetic and excited pa rin natin na tuloy-tuloy. Na-apply siya. Kasi according sa study, ito ha, nag-research. According sa study, 37% na mas mataas yung sales ng mga taong enthusiastic. Yes, Diba? Kasi kahit tayo naman, diba? Gusto nating makipag-usap or gusto nating pumili doon sa mga taong masisigla, diba? Kaysa yung nag-entertain sa'yo, yung busangot, bibili ka ba doon? Hindi naman, diba? Ibig sabihin, yung pagiging enthusiasm natin, meron siyang plus factor para mas mabilis tayong makapag-close ng deal. So yung mga enthusiastic na mga tao, sila yung mga taong mas productive, sila yung mga taong mas masaya, and then sila yung mga taong marang mabilis yung or madali na lang sa kanila yung ginagawa nila and tinitingnan sila ng ibang tao bilang positibong klase ng tao. And kasi yun nga sabi ni Coach RJ, di ba? Pag ginawa natin kasi yung mga bagay and then ginawa lang natin na parang wala lang. Yun. So, yun nga sabi ko, yung mga enthusiastic, yung may mga better, may mas magandang break, lalo na sa trabaho, tama? And then, yun sa pag-take kasi para makuha natin yung gusto natin, kailangan nating mag-take ng action. Tama. Pero kapag nag-take lang tayo ng action na walang enthusiasm, yung nangyayari, parang nag-take lang tayo ng maliit na step. Ganon. Nag-take lang tayo ng maliit na step. Kasi para makuha natin yung gusto natin, kailangan pala nating mag-take ng hindi lang maliit na step. Dapat extra mile pa yung gawin natin. Ibig sabihin, hindi pala siya tumitigil sa kung saan lang or kung ano lang yung kaya natin. Pag may enthusiasm pala tayo, dun pa mas nag-push through. Or parang yun yung mas tumutulak sa atin na magpatuloy. Na hindi lang pala hanggang dyan yung capacity natin. Yes. Meron pa pala tayong kayang i-push. Mayroon pa tayong kayang isagad. Yun. Isagad na yan. And then, so yung enthusiasm, yun din yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng bounce back factor. Anong ibig ko sabihin? Na tuwing nadadapa tayo, mabilis tayong bumangon at mag-move on. Yes. Yung tipong pag nagkamali tayo, ay, it's cool. Okay lang. Normal lang na magkamali hanggat yung pagkakamali natin ay natututo tayo. And then, nag-move forward tayo nung hindi tayo tumatambay sa pagkakamali natin.
nag-move forward tayo, inaayos natin to, and then, hindi na natin, syempre, inuulit yung pagkakamali na ginagawa natin. Tama. So, baga, mag-focus tayo sa gusto natin gawin. Mag-focus tayo sa gusto natin or sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi natin yung nagpapadepress sa atin, nagbibigay ng pagiging feeling down sa atin. So, isa sa mga tip para magawa yan, syempre, unang-una is gratitude, di ba? So, unang-una pa lang, pagkagising natin, yung gagawin natin ay magpasalamat tayo sa kung ano mang meron tayo. Di ba? Mag-focus tayo dun sa mga bagay yung nagpapasaya sa atin. So, pagkagising pa lang, syempre, yung pamilya natin, yung mga magulang natin, and then syempre, dyan din papasok yung visualization. Diba? Kasi pag visualize, yun nga sabi namin ni Coach RJ is, dati binivisualize lang namin na ganito yung mangyayari, ganyan. Sinabi niya lang sa akin na gusto niyang maging leader sa Team Genuine. Sinabi niya lang sa akin na araw-araw meron kaming ma-welcome dito sa TG Polaris, pero dumating yung time na pala yun. That time, nagbabaliwan lang talaga kaming dalawa. And then, that time, syempre, hindi mawawala yung pag-appreciate natin sa mga bagay na nangyayari sa atin. So, appreciate natin, i-celebrate natin, tip number 2, celebrate natin yung mga bagay na nangyayari sa atin. Okay? So, yun. So, yun nga, yun yung tinatawag nating yung attitude of gratitude. So, pasalamatan natin yung mga bagay na meron tayo. Tama ba? And yun nga, sabi nga namin kanina, nababaliwan lang kami. Kami lang yung nag-uusap-usap, ano ba yung mangyayari sa amin. Kasi nga, kasi nga, di ba, nasa kagitnaan na ng mga challenges namin, tapos yung pag-uusapan namin, puro problema pa. Ano na lang yung mangyayari doon, di ba? So, mas lalong madadown tayo. So, kaya, kailangan dito, ay kailangan natin meron tayong attitude of gratitude. Okay? Mm-hmm. Pasalamatan natin yung mga bagay na meron tayo ngayon. Wag nating hanapin yung mga bagay na wala tayo. Kasi hindi yun makakatulong eh. Hindi yun makakatulong. So, pwedeng pasalamatan yung for example, pasalamatan mo na healthy ka ngayon. So kahit hindi ka pa nakakaresulta habang nag-uumpisa ka pa lang, pasalamatan mo na nagkakaroon ka ng magandang opportunity dito sa Team Genuine Academy. Okay? Tapos, pasalamatan mo dahil nakagising ka pa araw-araw. Di ba? Nakakakain ka pa. Nakapaligo ka pa. Joke lang. So, yun nga. And, syempre, di ba, yun nga, kasi yung mga challenges na yan, ayaw ko kasi siyang tawagin na problema. Kasi hindi tayo pag inisip kasi natin na problema, hindi tayo makapag-move forward eh. So iniisip ko na isa challenge kasi kailangan nating i-challenge sa sarili natin. Kailangan natin malagpasan, okay? So kaya ito yung tip number 2 ko. Yung tip number 2 namin na kailangan isipin natin, always remember, isipin natin na yung mga challenges na yun ay part ng pag-grow natin. So it's part of our growth. Parte yan ng pag-develop natin, parte yan ng pag-improve natin. Kasi kapag walang challenge, kapag walang mga challenges, ang hirap kaya ang hirap kaya na mag-improve ng sarili. Ang hirap kaya mag-develop ng sarili natin kapag walang challenges, di ba? So parang paglalaro din natin ng sa paglalaro natin ng games, Super Mario, di ba? Sa una, pinakamahirap yung level 1. So sobrang daming challenge kasi kailangan mong matutunan yung pagtalon, kailangan mo ma-master kung saan ba nakapwesto yung mushroom para lumaki siya, di ba? So tapos namamatay ka doon sa mga turtles. So sobrang sa una, mahirap, pero dahil doon sa mga challenges na yun, ay unti-unti tayong natutunan. Kasi yung mga challenges, andyan lang naman dyan eh. Andyan lang naman yan, hindi yan mawawala. So, kumbaga parang pinapalaki lang natin dahil yun yung iniisip natin eh. Tama ba? So pinapalaki lang natin kung yun ang iniisip natin, kung hindi natin
iniisip na kung paano ba makaano, kung ano ba yung mga solusyon para ang tawag dito, para malagpasan yun. So tama ba? And yun nga, that's the reason why na bakit nandito tayo sa mundo. Dahil yun nga, yung mga challenges, yun sila yung isa sa mga yung way, yung paraan para tayo ay maging isang best version ng sarili natin. Kung paano, ito yun ha. Kapag kung ano yung the way na yung way of thinking natin, kung ano yung way ng kung paano natin way na ma-handle yung mga sitwasyon natin, kung paano natin the way na mag-respond sa mga sitwasyon natin sa buhay. So, yun yung magde-determine kung ano yung mga natutunan natin. Tama ba? So, just imagine, before tayo maging part ng Team Genuine, di ba meron namang challenges. Pero, yung mga natutunan natin, syempre, parang tawag dito yung parang hindi pa natin alam kung paano i-handle. Kasi nga, hindi pa tayo natuturuan ng tamang mindset. Pero nang naging part na tayo ng Team Genuine, dahil natutunan natin kung paano ba yung tamang mindset, tamang pag-handle ng mga sitwasyon na yun, di ba nakakaya natin? Kasi nga, nakadetermine dun sa kung ano yung mga napag-aralan natin, sa kung ano yung mga natutunan natin, kung paano tayo mag-respond dun sa mga sitwasyon natin. So, ibig sabihin, kung hindi ka pa magaling na mag-handle ng mga sitwasyon, ibig sabihin, konti pa lang yung natutunan mo. Okay? So, kaya kung ano yung mga natutunan natin, di ba, yun nga, kung paano tayo the way na mag-respond sa mga sitwasyon, yun yung magde-determine kung ano yung mga natutunan natin. At kung ano yung mga natutunan natin, yun yung magde-determine sa kung paano tayo mag-grow. So kung tama yung mga natutunan natin, ibig sabihin tama yung pag-grow natin. At yung pag-grow natin, doon na-determine kung sino yung magiging tayo in the future. Okay? Kaya kung naging tama rin yung pag-grow natin, ibig sabihin, magiging tamang tao din tayo in the future. Okay? So, naintindihan ba? Kaya nagsisimula yan kung paano tayo mag-respond doon sa mga sitwasyon na nararanasan natin. And, yun. So, number 3. Number 3 is, ano nga yun? Yung celebrate yung mga maliliit na mga achievements. So yun, sabi ko nga, di ba, celebrate natin yung mga maliliit na achievement. Akala ko kasi tuloy-tuloy tayo eh. Meron palang alternate pala. Okay, di na nagkaintindihan. Kaya daldal ako ng daldal, siya na pala. Okay, sige. So yun nga, celebrate natin yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin. Okay? So i-celebrate natin kahit sabihin natin meron ka sa isang linggo, meron ka lang na ibenta na 2 spirulina. So, celebrate mo lang siya. Celebrate mo pa rin siya. And then, pasalamatan natin. Celebrate natin kasi doon tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Kasi di ba, tuwing nagpapasalamat tayo, mas binibless tayo. Di ba? Kahit tayo naman, di ba? Pag example, meron tayong ibibigay na gift, yung tipong nag-diet ka pa para lang mabiling yung gift na yon. Tapos nang ibinigay mo, yung sinabi sa'yo, ay, eto lang, magandanahan ka pa kayang ibigay yung gift na yon? Hindi na, di ba? So, ganun din siya sa atin. So, magpasalamat tayo. So, kahit sa amin yung mga nangyari, yung mga experiences na yon, so sabihin natin yung mother ko, hospital na. So, nagpapasalamat pa rin kami na kahit na ospital siya, nagpapasalamat pa rin kami at na-appreciate pa rin namin to kasi kahit papano is na ospital lang siya, nagawa pa rin namin mag-survive. Sabihin na natin na nagkabaon-baon na kami sa utang, nagpapasalamat pa rin kami kasi kahit baon na kami sa utang, nabibigay pa rin namin yung mga pangangailangan ng pamilya namin. So, ganun siya. And then,
Kasi pag ginagawa natin yung mga ganung bagay, pakiramdam natin, masarap sa pakiramdam, di ba? Nag-visualize tayo kung ano mangyayari sa future, nagpapasalamat tayo, na-appreciate natin yung mga nangyayari sa atin. So pag ginagawa natin yun, masarap sa pakiramdam. Pag masarap yung pakiramdam natin, feeling natin motivated tayo. And then, pag motivated tayo, doon natin naiisip o nasasabi natin sa sarili natin na parang meron bang positive vibes ba sa'yo? Yung pag ganun, nasasabi natin sa sarili natin, ay, ang sarap pala sa feeling. Gusto ko tong ipagpatuloy kasi masaya ako, kasi nag-i-enjoy ako. Di ba ganun siya pag motivated tayo? So, panatilihin natin yung pagkakaroon natin ng positive vibes. Huwag natin hahayaan na yung mga distractions or sabihin natin yung mga challenges is yun yung makakapigil sa atin na gawin or magpatuloy para makuha yung gusto natin. Kasi baga, maintain lang natin yan yung pagiging enthusiastic natin for the whole day. Nang tuloy-tuloy. Actually, hindi lang sa isang araw, kundi sa buong linggo, sa buong buwan, sa buong taon. So, buong buhay mo actually. Ipagpatuloy lang natin yung pag-enjoy natin sa mga nangyayari sa atin, sa proseso na pinagdadaanan natin. Kasi part siya ng proseso na kailangan nating pagdaanan. So, i-enjoy lang natin yun. Kasi pag i-enjoy natin, yun yung tinatawag natin na enthusiasm. Okay? And then, yun nga, pag nasa-stress tayo, example, yung client mo, sabi daw, bibili na ng spirulina, hindi pa bumili. Sino yan? Ang dami Yan, madami yan. Yung tipong bukas daw, magbabayad na siya para maging student ng Team Genuine, pero na-Indian ka pala. Yan, di ba? So, wag natin hayaan na yung mga ganung experience lang yung makaka-distract sa atin or makapag-alis ng positive vibes sa atin. Kasi yung pwede natin gawin dyan is, i-shift natin yung focus natin. Example, dun ka sa pagkakataong meron ka kinakaharap na customer na sobrang sungit. So pag ganun, wag ka mag-focus dun sa masungit mo na customer. Okay? Wag ka dun mag-focus. Yung pwede mong gawin, pansamantala, umalis ka muna dun. And then, ilipat mo yung attention mo sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Example, pag nakita mo yung baby mo na nangumingit di ba? Ang sarap sa feeling. Example, nakikita mo yung alaga mo na makulit pala nakalaro, di ba? Ang sarap sa feeling. Kasi pag nagawa natin yon, okay na yung pakiramdam natin, na-control na natin yung emosyon natin, pwede na tayong bumalik dun sa problema natin para harapin natin yon. Kasi yun nga, na-control na natin yung emosyon natin. Baga, naintindihan na natin, hindi na tayo ganun ka-stress. Diba? Hindi na tayo ganun ka-stress kasi alam mo na-control mo na siya. And pag nangyari yon, mas madali ka nang makakahanap ng solusyon. Ayun. So kaya kapag natutunan natin na i-celebrate yung mga small achievements, so doon din natin matutunan na i-celebrate yung mga big achievements natin. Kasi ganito, kapag hindi tayo natuto, kapag hindi natin matutunan na i-celebrate yung mga small achievements na yun. So how much more yung mga malalaking achievement pa. Kaya siguro hindi pa binibigay sa iyo yung mga gusto mo sa buhay kasi ganun, 'di ba? And at the same time, kapag celebrate natin yung mga small achievements natin, 'di ba? Ibig sabihin nun ay nag-i-improve tayo. So for example, yun, 1 month nakapagbenta ka na ng isang Slim Fit. So you have celebrate mo yan, pagpasalamat mo yan dahil nakapagbenta ka na, dahil natutunan mo nang magbenta sa tulong ng mga modules Team Genuine Academy. Kasi nga, kapag natututo tayo na i-celebrate yun, so instead na sabihin natin, ay ano ba yan, isa pa lang yung naibenta ko ngayong buwan. so instead na yun yung sabihin natin, na, what if i-shift natin yung focus natin sa makapagpasaya sa atin. Okay, so buti na lang nakapagbenta ako ngayong buwan, hindi ako na zero. So what if ganyan yung maging attitude natin, tama ba? Kasi kapag naging thankful tayo, kapag naging grateful tayo sa mga bawat achievement, sa lahat ng mga bagay, sa mga susunod na araw, bibigyan ka pa ng mas maraming mga biyaya. Okay? So yun. So that's why yun yung step na yung tip number tip number 3 o yun doon, di ba? Bulol-bulol na. So yun yung tip number 3 namin, you have to celebrate small achievements. Okay?
Kasi hindi naman tayo lahat nag-umpisa na magaling na. So walang ganon. Kahit kami, 'di ba? Sabi ko nga, ako 5 buwan ako bago nakapagbenta ng mas marami, 'di ba? Pero sa loob ng 5 buwan na 'yon, sobrang konti ng benta ko. Okay? So eto, tip number 4. Okay, tip number 4, you have to enjoy the process. So very important ito. Ito yung pinaka-importante dito sa pagnenegosyo natin. You have to enjoy the process. Enjoy natin yung proseso. Okay? Kasi kapag nagsisimula pa lang tayo, so automatic na yan, nasa proseso tayo. Okay? So hindi susuko ay tawag dito, hindi yan susuko yung proseso na yan sa iyo. Okay? So depende sa iyo, hindi para susuko yung mga challenges na yan sa iyo. Kasi habang nasa proseso tayo, sobrang daming challenges yan. So nakadepende na lang dyan sa kung gaano kabigat yung mga challenges na ma-experience natin, yung mapagdadaanan natin. Okay? So kahit na di ba? Kahit na sobrang daming challenges na naranasan namin, pero sabi, tuloy lang. Nagbabaliwan pa rin kami. Okay lang Kasi yan. kasi normal lang yan, sabi namin, normal lang yan, okay lang yan, it's part of the process. Darating yung time na ibibigay din sa atin yung tamang time para sa atin. Okay? Kasi ganito yan, kasi kapag ina-enjoy natin yung process, walang ni isang challenges na makakatalo sa atin. Okay? So, dalawa lang yan. Is either na susuko tayo o malalagpasan natin yung challenges na yun. Di ba? Kasi ito, syempre, nasaan tayo? Nasa pandemic ngayon. Pero, syempre, di ba? Buong mundo nagsasuffer ng pandemic. Pero ito, actually, hindi yan yung pinakadelikadong pandemya sa buong mundo. Alam mo kung ano yung pinakadelikado na pandemya dito sa sa mundo. Yung tinatawag nating unhappiness, yung pagiging malungkot. Okay? Kasi nakakahawa yan eh. Kung hindi ka naging masaya, for example, down ka kasi iisa lang yung nabenta mo, i-share mo sa kaibigan mo. Hawa-hawa na yan. Hanggang sa magda-down din sila, hanggang magne-negative, hanggang yun. Di ba? Bakit? So bakit nga ba nagiging karamihan sa mga tao hindi nagiging masaya? So bakit nga ba? Kasi nga doon sila nagfo-focus sa mga bagay na hindi naman nagwo-work, sa mga bagay na hindi naman nakapag-contribute doon sa kanila, hindi naman nakapag-contribute doon sa future nila. Doon sila nagfo-focus sa negative. Doon sila nagfo-focus sa mga bagay na hindi naman nakapagpadala ng kasayahan sa kanila, ng enjoyment. Yung tinatawag natin pagiging masigasig. Di ba? So, what if i-shift natin yung focus natin doon sa mga bagay na makakatulong sa atin? So, kahit na sobrang daming challenges, alam ko dito meron sa inyo dito na merong pinagdadaanan ngayon. Alam ko yan, naintindihan ko yan. Pero what if doon natin i-focus yung isip natin sa mga bagay na nag-work talaga. Sa mga bagay na nakapagpasaya sa atin. Di ba? So kahit na wala tayong pera, pero pasalamat tayo dahil meron tayong opportunity na may potential na makapagpadala ng maraming pera sa atin. Tama? Di ba? So, kapag tawag dito, pag meron sa inyo na nasa hospital yung mga pamilya, di ba? So, ayun, katulad na nangyari doon sa kay Coach Angeli. So, magpasalamat pa rin tayo dahil nasa hospital lang. Di ba? Magpasalamat pa rin tayo. And darating yung time, hindi naman yan panghabang buhay na sa hospital eh. Darating yung time na makakalabas din sa hospital. Tama ba? So, enjoy natin kasi lahat
lahat ng mga mararanasan natin ng mga pagsubok dito sa negosyo nang nagsisimula tayo, lahat ng mga mararanasan natin, yun yung mga tinatawag nating challenges. So challenges, kailangan nating malagpasan at paano ba natin malagpasan yon? Ayun, di ba? So, magiging tawag dito, you have to enjoy the process. You have to enjoy the process kasi, di ba, wala namang taong nag-enjoy tapos nag-quit. So, meron ba kayo nakilala doon? Nakilala na ganyan? Nag-enjoy siya tapos nag-quit. Di ba? Wala naman. So, lahat ng mga nag-enjoy, lahat ng mga merong enthusiastic attitude, lahat nagpapatuloy yan. Kahit tanungin mo sa mga top earners, sa mga leaders natin. So bakit nagawa nila na maging successful? Kasi nga dahil nag-enjoy sila sa mga ginagawa nila. At itong enjoyment na sinasabi natin, walang ibang tao na makapagbigay sa atin yan. Okay? Ito yung tatandaan natin. Walang ibang taong makapagbigay sa atin yan, kundi sarili natin. It's our choice pa rin. Choice pa rin natin yan, responsibilidad pa rin natin yan para mapanatili na magiging masigasig. Okay? Kasi kahit na anong motivation na gawin namin, kahit na anong inspirational session na gawin namin, kahit na magiging clown pa kami dito sa harapan ninyo, kung wala naman kayo, kung hindi niyo naman choice na magiging masaya sa buhay, so problema niyo na yan, di ba? May problema na. Okay? Kahit na magiging clown pa kami dito. So that's why ito, yung pinaka bottom line talaga dito, na yung pagiging masigasig natin, yung pag-enjoy natin dito sa business, is 100% choice natin yan, 100% responsibilidad natin yan. So that's why yung pinakaunang gagawin natin talaga para magtuloy-tuloy tayo dito sa business natin, piliin mo na maging masaya ka. Piliin mo na enjoy yung mga ginagawa mo. Kasi kapag wala yan, hindi ka magtatagal. Hindi tayo magtatagal. So, naintindihan niyo ba, winners? Yan. May natutunan pa. So, may natutunan ba? So, it's all based on our choices. Okay? Your whole life, yung buong buhay natin, ay nasa choice natin yan. Okay? You make your whole life is based on the choice that you make. For every choice you make, there's always a consequence. Always. So lahat ng mga choice natin, meron niyang tinatawag na consequence. So kapag choice mo na maging madrama, na-quitter, so may consequence yan. At alam niyo naman kung ano yung sequence. Kapag choice natin na maging masaya para makapagpatuloy dito sa negosyo natin, may consequence yan. So at saka yung consequence yan, mas malaking reward. Okay? So naintindihan ba na may natutunan ba? Yan. So meron ba? Yan. So, di ba, since last day of the month, di ba? And then, di ba yung topic natin is about alphabet of success. Tama. Okay lang ba na before natin ito and may iwan lang ako na kwento? Q&A muna, Q&A. So, tapusin mo muna. Ano ba talaga? So, okay. So, familiar ba kayo sa story nung, lapis? Akala ko rabbit. Rabbit? Yung mga nakarinig na sa rabbit. Move on. Okay, so, yung story is about sa lapis. Kasi may isang manggagawa ng mga lapis. And then, meron siyang kinuha na isang box na mga lapis. Isang box, box. Ayun. Meron ba bang lapis dyan? Ayun. Merong lapis dyan? Patingin ako dyan. Eto na nga lang. Kulang to eh. Eto, example, meron siyang isang box ng lapis. And then, sinabi niya sa lapis na yon, sa mga lapis na yon, sa box ng lapis na yon, na bago ko kayo hayaan sa outside world, meron lang akong mga ipapaalala sa inyo, mga bagay na dapat niyong tandaan at wag na wag niyong iaalis sa isip niyo. So, unang-una, meron tayong 5 bagay na dapat mong tandaan. Unang-una, bilang lapis, pwede kang maging the best version
ng lapis na kaya mong gawin. Unang-una, bilang lapis, meron kang magagawang magagandang bagay, may guguhit, may susulat na magagandang bagay, pero lagi mong tatandaan, magagawa mo lang yon kapag hinayaan mo na may taong humawak sa'yo. At syempre, yun yung sigad, and then dito sa Team Genuine, eto yung mga mentors na gagabay sa atin. Pangalawa, mayroong panahon na tatasahan ka, isa-sharpen ka, and then sa mga panahon na yon masasaktan ka. Pero yung sakit na mararamdaman mo, isa yon sa makakatulong sa'yo para mas maging maganda ka, para yung mga magagawa mo ay mas maging maganda. And pangatlo, normal lang na magkamali. May mga time na magkakamali ka, pero wala tayong eraser dito. Imagine nyo lang may eraser. Pero meron tayong eraser na pwede mong gamitin para mabura yung pagkakamali mo at maitama mo ito. And then, pang-apat, lagi mong tatandaan na kahit ano pa man yung physical mo na anyo, yung tatandaan mo, yung pinaka-importante ay yung kung ano yung nasa loob mo. Which is yung lead, di ba? Yung lead, kung ano, LED. O, di ba? Basta ganun. So, yung LED, yun yung pinaka-importante, kung ano yung nasa loob natin. And, panglima, lagi mong tatandaan, dati daw laway, lagi mong tatandaan na kahit saan ka mapunta, kahit anong gawin mo, lagi mong yung pinakatatandaan mo talaga ay mag-iwan ka ng marka. Di ba pag nagsusulat tayo, merong marka? So kahit anong mangyari, pagpatuloy mo lang yung pagsusulat at mag-iwan ka talaga ng marka. So ganun din sa buhay natin. So yun nga, hayaan nating may humawak sa atin. Sabi ko nga yung sa taas. And then yung mga mentors natin na gagabay sa atin. Hindi naman yung tipong kukontrol sa atin, pero gagabay lang sa atin para magawa natin ng tama yung negosyo. Pangalawa, meron tayong time, natatasahan tayo, masasaktan tayo, pero proseso yon, sabi nga, di ba? Proseso yon na kailangan natin para mas maging magaling tayo. And pag nagkamali tayo, itama lang natin yung pagkakamali natin. And yung pinaka-importante is yung ano yung nasa puso natin. And syempre, dapat mag-iiwan at mag-iiwan tayo ng marka sa buhay ng mga taong makakasalamuhan natin. So that's all. Thank you. So lagi lang tatandaan na kung kaya namin, kaya nyo rin. Okay? Nandito kami lahat ng mga Team Genuine Leaders na naniniwala sa inyo na kayang-kaya nyo. Okay, kayang-kaya niya. So, yun. So, I hope na meron kayong mga natutunan. So, ngayon, let's siguro mag-entertain lang muna kami ng kahit ilang katanungan. Okay, so, pwede na kayo magtanong sa atin, sa amin pala. And make sure lang yung mga tanong ninyo ay related dun sa topic natin kasi hindi namin sasagutin yung paano mag-invite kasi nandun naman lahat yan sa Team Genuine Academy. Paano mag-order, so wag naman sana ganun yung question na, yung mga tanong natin. Okay? Okay. Alright, so sige, hantayin muna natin yung mga katanungan. Baka yung iba nagtatype pa lang. So I hope na meron talaga kayong mga natutunan sa amin. So baka Baka puro kalokohan. baka puro kalokohan na yung... Baka yung kilig lang yung naintindihan. Yan nga, di ba? Hindi na-warningan na sila eh. May disclaimer kaya kami. So sige, antay-antay tayo sa sa katanungan. So meron ba? Baka wag naman tanungin kung paano kami nagkilala. Paano niya ba ako sinagot? So, wag yun. Okay? Papapahiya ako dito. Naano nang tuloy ng tubig si Coach Angeles. Sorry. Ayan, so meron ba mga katanungan? May katanungan ba? Wait lang. Muntik na akong masanit dun ah. Ayan, so may tanong dito. Bakit ganun, Coach, kapag ala ka pang marating sa buhay, inaapakan lang ang pagkatao natin? Sorry, ikaw muna sa Ako ba? Ako ba sasagot? Si Arrow siya. Saglit Diba? lang. Kita pa Balik yung lang ako. yung clip sa likod ko. Maluwag kasi eh. Okay, yun. So,
bakit ka pa wala ka pang marating, lagi kang apakan ng mga tao. So yun nga, normal lang yun. Normal na may mga taong hindi naniniwala sa atin. And then yung pwede kasi natin gawin dyan is patunayan natin sa kanila na meron tayong mararating. And then yun nga, di ba? Sabi nga namin, wag tayong mag-focus dun sa mga taong nagdi-discourage sa atin o sa mga bagay na nakakapag-discourage sa atin, nakakapag-stress sa atin. Kasi hindi naman sila nakakatulong sa atin di ba? So mag-focus tayo dun sa mga tao na nag-i-encourage sa atin at tumutulong sa atin. Or sakali man na walang ibang tao na nag-i-encourage sa atin, tayo yung mag-encourage sa sarili natin. Mag-focus tayo dun sa mga bagay na nakakatulong sa atin para makuha natin yung success natin. Sabi nga, di ba, black daw, pera lang ang katapat. So yung mga taong umaapak or ano pa, di ba? Basta yung inaapak-apakan ka, yung mga tao na yon, pera lang yung katapat. Pag may pera ka na, pag kumita ka na, pag naging successful ka sa negosyo na to, hindi ka na nila aapak-apakan, tatawanan mo na lang sila. So may Tama. dadagdag ka ba, Coach RJ? Tsaka ito, lagi mo lang tatandaan na tayo lang yung nakakaalam ng value natin. Okay? Tama. So wala na isang taong walang value. Kasi nga yung ito, for example, ito, 100, di ba? Ito kahit na anong gawin natin dito, kahit na yupiin natin to, kahit na duraan ko to, di ba? Kapag inano natin, 100 pa rin to, may value pa rin to. Pero yun nga, tanong ko, ito nga yung pera, yung 100 na to, walang kabuhay-buhay, pero meron value. Pero bakit tayong mga tao, tayong tao na buhay tayo, bakit tayo, kapag inapak-apakan tayo, feeling natin, nawawalan tayo ng value. Okay? So, nasa sa atin pa rin yan kung pananatilihin natin yung value natin, kung iaasa ba natin yung value natin sa ibang tao. Okay? So, yun lang. So, I hope nasagot ko ito, bro Jason. So, lahat, yung value natin, nandyan lang yan. Okay? So, tayo yung makakaranas. And, yun. So, next, saan yan? So, galing kay Jake, Coach Jake. Paano coach kung yung partner ko hindi ako sinusuportahan at pinipigilan ako sa ginagawa ko dito sa Team Genuine? Paano po i-handle ang ganong sitwasyon? Ayun, so syempre di ba na ko din, naikwento ko naman kanina na nagsimula ako dito sa Team Genuine na ako lang mag-isa kasi nasa ibang kumpanya pa si Coach Angeli, doon siya nag-focus. So in short, wala siyang support sa akin. So wala siyang support kasi actually ako pa yung nanligaw sa kanya para mag-join dito sa Team Genuine. Pero yun nga, walang support. So pakitaan mo lang ng resulta. Pero syempre, wag mong awayin. Di ba doon naging na tuloy, love. Consultation. Wag mo lang awayin. So, mahalin mo pa rin yung partner mo. Wag mong ipilit na suportahan kanya. Pakitaan mo lang ng resulta, pakitaan mo lang ng improvement mo sa sarili mo kasi isa sa pinakamaganda sa mata ng mga babae na nakikita nila yung partner nila na nag-grow. Na nakikita nila na merong hindi lang yung resulta na mula sa financial, hindi lang yung resulta mula sa mga makikita niya, pero doon sa resulta na mararamdaman niya. Kasi nga dito sa Team Genuine, hindi lang naman pera-pera yung pinag-uusapan natin dito na magkakaroon tayo ng kundi yung pagkatao mismo natin. Personal development. So, pakitaan mo na magiging resulta na mararamdaman niya. At baka doon, susuportahan ka. Okay? So, I hope nasagot ko to. So, next. So, paano nyo ginagawa yung business nung time na binagyo kayo ng problema? So, yun nga, tinuloy lang namin. Kasi, hindi namin tinitingnan na problema yung mga naranasan namin. Challenge yun. Kasi para sa amin yun yung mga exams namin na kailangan
ipasa eh. Okay? So dito yung mga test natin dito hindi sa papel kundi sa mga experiences natin. So kailangan natin yun magpasan. And yun nga, so paano namin nagagawa? Yun, pinagpatuloy pa rin namin. Kahit nasa ospital si Angeli, So, yun. sumasagot ng mga yun, ano yung ginagawa mo nung nasa ospital? Yung nasa ospital, ano yan. Siyempre, ako yung tagabantay. Pero, and then, ako lahat. Ako tagabantay whole day. And then, pag may pinabili si Doc, ako din yung pagkatakbo. Pag pupunta sa blood bank para kumuha ng dugo, ako din naghahanap ng donor at lahat-lahat na. Pero yun, pag may time na medyo hindi na ganun ka-busy, doon na tuloy-tuloy na sa pagsagot sa inquiries. So yun, kahit gabi na, Yes. diba? Humahataw pa rin. Kasi syempre yun na yung time na makakasagot ka talaga eh. Tapos yun, yung sa akin naman, syempre doon ako sa kumbento ng mga madre. So kung ano yung mga inuutos ng mga madre doon, so gawin ko muna. Kung ano yung syempre doon ako nakikitira eh. And pagkatapos, balik na naman ulit. Kasi yung laging nasa mindset lang talaga namin noon ay magiging successful kami dito kahit anumang problema yung darating dito sa buhay namin. So, yun, tuloy mo lang kahit na wala ka pang makikitang resulta, pero habang tuloy-tuloy mo yung negosyo natin kapag nakita na ng universe, pag makikita na ng Lord yung mga sakripisyo na ginagawa mo, bibigay yan sa iyo yung mga bagay na deserve mo. Okay? Yan. So yun, baka kasi ngayon hindi pa ganoon kalaki yung yung mga nagiging tawag dito, yung actions, di ba? Kaya yun. So tuloy mo lang sis. Next. So next, dumating na po ba sa time na hindi niyo na control ang emosyon niyo? At ano po ang ginawa niyo? Kasi di naman palaging masaya. May mga araw din naman malungkot talaga. Yan. So, yan yung sa akin. Siyempre, yun yung challenges ko. So, personally, dumadating ako sa point na hindi ko na talaga kaya. Diba? Ako lang naman, and then, kasi nasanay ako na wala akong sinasandalan, nasanay ako na akin lahat, di ba? Kahit andyan na si Coach RJ, nasasanay, hindi ako yung tipo na iiyak ako sa harap niya. Ayaw kong umiyak sa harap ng mga taong malalapit sa akin. So may mga time na hindi ko na kaya, iniiyak ko lang siya. And then pag naiyak ko na siya, after 1 hour, 2 hours, okay na. Balik na. Lalo na yung may mga time na nasa ospital kami kasi naging grabe yung mother ko doon. Nung tumawag yung tito ko sa akin, yung sabi niya sa akin, bakit parang mahina yung boses mo? Parang garalgal ka. Sabi ko, ano lang yan, sa aircon lang yan. Pero actually, that time, galing ako dun sa iyak. So ayun, iiyak lang natin and then ilabas natin. Pero sa akin niya, Consuelo, hindi ko pwedeng iiyak ng sobra-sobra kasi may sakit ako sa puso. Hindi pwede sa akin yung ganun. So, iiyak ko lang and then parang feeling ko parang hindi na ako makahinga. Teka lang, control. So, yun lang. Ilabas mo lang yung sama ng loob mo kasi pag nagawa mo na yun, okay ka na, magiging okay ka din. Handa ka lang harapin kung ano man kailangan mong harapin. Tsaka yun, yung sa akin naman, dumating na yung time, yung March. Yun yung mga time na, yun nga, di ba, sunod-sunod na mga challenges. Tapos nung March, tawag dito, negative pa yung sales namin. So hanggang dumating na yung, alam mo yun, yung parang nairita na, hanggang sa dumating yung point na hindi ko na mini-message si Coach Angeli ng ilang araw na yun. 2 o 3 araw. Tupakin siya. Mas moody siya kaysa sa akin. Sa mga 3 araw na hindi ko talaga siya message kasi nga down na down talaga eh. Kasi yun nga, tama naman sinabi mo, hindi naman palagi masaya. Pero yun nga, balik pa rin tayo sa kung ano yung ginagawa natin. Okay. Choice pa rin kasi natin na maging masaya eh. Kaya yung time na yun, message niya ulit ako. Yan, naging masaya ulit kami. And happy ever after. So yun. So kaya yun, pinagpatuloy pa rin namin yung ginagawa namin sa business. So yun lang. And yun. So I hope nasagutan namin to. Okay. Galing naman kay Arkiza. Dumating, hindi. Ito na pala yung Wala na.
Ayan, di ba, Natuwa. galing kay Dandan. Yan, kinandan na Di rin ba pa. ko, Sharji, mahihain ka rin, paano mo na-overcome ang mahihain side mo at makapag-market ng ibang tao. Ayan. So, hinanap ko lang kung saan ako mas malakas. Kasi, yan, ano tawag dito, mahihain talaga ako, sobrang mahihain ako sa pag-approach ng, for example, sa pag-approach ng products, di ba? Hindi ako ganun ka Sanay. sanay mag-approach ng products. Kaya, pero sanay ako kaibigan. Ayan. So kahit na mayayain ako pero pala kaibigan ako. So kumbaga ginamit ko lang yung pagiging pala kaibigan ko. Tapos sinisingit ko na lang yung negosyo. Okay, so yun lang yung ginagawa ko nung nag-uumpisa ako. Pero yun nga, sabi ko nga, di ba, hindi nagiging madali rin yung nag-umpisa kami. Kaya yun, hanggang na dalawa na kami ni Coach Angeli, hanggang yun, pinag-aralan na namin yung mga advanced lessons. Yun. So actually, yun lang naman, Bro Dan, yung ginawa ko. So, gamitin mo lang kung saan ka mas malakas, tapos isingit mo lang yung kung ano yung mga ina-offer mo. Kasi yun naman talaga. Tsaka confidence. Very important yung confidence. Okay. Kasi hindi naman agad-agad yan natin mabibuild. So, as time goes by, mabibuild natin yung self-confidence sa paanong paraan? Yan, pag-approach ng mga prospects natin. Okay? So, yun. Siguro ano na lang, last two. Galing kay Bro Richard. Paano naman, Coach, kung sakaling sobrang stress ka na at hirap ka na talaga mag-focus sa gusto mong gawin? Yun nga, take a break. Take a break. Break. Oo, muna, diba, hirap ka na mag-focus. Yun yung sinasabi, diba, shift mo muna yung attention mo sa bagay na nagpapasaya sa'yo. Para pag okay ka na, balik ka naman ulit. Okay? So, yun. Kapag kasi kapag pinagpatuloy talaga natin na stress tayo, so pangit yung kinalalabasan niya yan. So, take a break muna dun sa mga bagay na nagkukos sa atin ng stress. Tsaka mag-focus tayo dun sa mga bagay na kailangan nating pasalamatan. Okay? Tapos kapag, yun nga, kailangan i-change natin yung mood natin na hanggang maging feeling good. So gawin natin lahat para yung feeling natin ay magiging maganda. Tapos balik naman ulit tayo dun sa mga bagay na nagkukos sa atin ng stress. At ito yan, kapag bumalik na tayo dun sa mga bagay na nagkukos ng stress sa atin, ito yung mangyayari, kayang-kaya na natin yun i-handle. So yun. And then last, nadadown din po ba kayo parehas po kasi kayong positive class? Mukha lang. Ano ba? It's a choice. Kasi, Choice eh. Pinili namin eh. It's all based on choices pa rin. Yes, nadadown kami. Lalo-lalo na nung nagsusunod-sunod yung mga problema. Challenges, Yung mga challenges. So, parati kami nadadown. Pero yun nga, choice pa rin namin. Ginawa namin, binabaliw lang na talaga namin Visualize sarili lang. namin. Sabi namin, hindi, tuloy tayo kasi dito tayo yaman. Hindi, tuloy pa rin tayo kasi ito yung tamang sistema. Ito na yung tamang team na andito na lahat na magtuturo sa atin kung paano maging mayaman, kung paano maging successful, kung paano maging masaya in the future. Na tuloy-tuloy na masaya. Okay? So, choice pa rin kasi nga kapag nag-focus tayo dun sa mga bagay na nada-down tayo, walang magandang resulta na mangyayari. Believe me, walang magandang resulta mangyayari kapag doon tayo nakapag-focus. Kaya mag-focus tayo doon sa mga bagay na nakapag-feel good sa atin, na makapag-motivate sa atin, na makapagpasaya sa atin. Unang sample, pamilya natin. Okay? Kasi yun yung magiging isa sa mga pinaka-reason why natin. So pasalamatan natin na nandyan yung pamilya natin, di ba? Kahit hindi man sila sumusuporta sa atin, for example lang, pero pasalamatan pa rin natin dahil nandyan sila. Na yan yung magiging motivation mo, yan yung magiging inspirasyon mo kung bakit kailangan mo ituloy-tuloy yung negosyo. Kasi yan nga, di ba? Nasa mission vision na yan ng Team Genuine eh. So lagi niyo lang tatandaan yung mission vision ng Team Genuine.
yun nga, mag-create yung Team Genuine ng napakaraming Pilipino na magkakaroon ng time and financial freedom. So yun lang yun yung kailangan nating panghawakan. Kasi yun yung promise. Yun yung promise ng Team Genuine sa atin. Basta gawin lang natin yung part natin. Choice natin. Choice pa rin natin. Kung gusto mo ba na i-control ka ng sitwasyon kaya ka nadadown, or gusto mo na ikaw mismo yung magkocontrol sa sitwasyon. So, yun. So, I think na hanggang 10:40 Dito na. na. Next time, bawi na lang yung iba. So, bawi na lang yung iba sa next na OGC natin. I hope na marami kayong mga natutunan. So, marami ba? So, pwede bang paki-message dyan? So, marami ba? Marami. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. So, congratulations sa mga nandito ngayon. And yun. So, bago tayo magtapos, syempre, yung ating traditional na post. Traditional post na. Ayan. So, yun. Wait. Paano ba ito? View. Gallery. Ayun. Sige. Ayan, so, labas-labas na tayo sa mga naka-off yung mga camera para makapag-picture na tayo. Ayan. So, labas-labas na. So, meron tayong grabe, 8 takes. Naka 200 tayo, 200 plus tayo ngayon. Congratulations. And I hope na mas marami pa tayo sa mga susunod na OGC. Okay? So, post. So, first batch. 1, 2, 3, smile. Ayan, second batch. Ayun. So, pwede. Reklamo yung mabayan. So, wag mo na kayo mag-chat. Ayan. Wag mo na Para mag-chat. walang hindi matabunan. yung sa baba. And ulit. First batch. So, 1, 2, 3, smile. Ayan. Next batch. 1, 2, 3, smile. Ayan. Third batch. 1, 2, 3, smile. Alright. Fourth batch. 1, 2, 3, smile. Ayan. Fifth. Ayan. Wala na mga tao. Wala bang tao? Ay, mahina yung signal natin. Ang tao. So, sige, picturean ko na lang to. 1, 2, 3, smile. Ayan. So, nakasmile naman yung mga profile picture nila. Okay lang yan. Ayan. So, yun. Last. Ayan. So, yun. Congratulations winners sa mga nag-attend ngayon sa ating weekly OGC. And I hope na apply agad yung lahat ng mga natutunan ngayong gabi. So, I hope you... Yun, Assignment. So, kapag mag-post kayo sa picture, pakilagay na lang kung ano yung mga, kahit isang sentence lang kung ano yung tumatak sa mga isipan ninyo. Okay? So, yan. So, I hope na natutunan kayo, and goodbye and good night. God bless. Bye-bye! Ano mag-end?